Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas alas 2:06 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaloon, mga hangka at pagbangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa na mag-atulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Lunes nga edisyon kita, Nobyembre 24 tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ining inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Nobla sa Tarosa. Tululupod kita subong hapon diri sa Radio Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad, padayon kita nga nagabantay sa lakat sa sining bagyo, si Bagyo Birabena, isa ka tropical depression. Ang kwaon ng latest update sini sa lakat sang panahon nga igadulong karon sa Pag-asa Iloilo. Samtang sa ibang pa natin nga balita, sa barangay Kagawad na dakpan sa Haniway Municipal Police Station sa barangay Aquino Nobleza West sa Haniway. Interview na to ng hepe sang Haniway MPS si Captain Marlon Perez. Tungkol si Saon, paano ninadakpan, anong monitoring sang kapulisan sa subject. Kag mga kabyanan, may kantanan sa pagpaidalom, no, sa bugos nga panan sa signal number 1. May pila na ka mga suspension sang biyahe, may mga suspension man sang classes para man sa safety sang aton nga mga kauturan, mga learners ta, pati na ang aton nga mga manunudlo. Kay ang bagyo ginalauman nga magadalas ang 100 to 200 millimeters sang rainfall. Kag posible mag-landfall ang bagyo base sa Pag-asa sa Nobyembre 25. Kag ang pagwa niya sini sa PAR sa Huwebes, Nobyembre 27. Just minutos makaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Samtang mga kabyanan, sa nadigad nga semana, ginpirmahan na ni Governor Lucille Nava ang annual executive budget sa probinsya sa Guimaras para sa fiscal year 2026. Kalakip ng budget para sa local economic enterprise. Ang Appropriation Ordinance number 2025-2022 nga gin-enact sang 11 sang Guniang Panlalawigan sa probinsya ang nag-alokar sang 1,288,465,420 pesos para sa general fund nga ginalakipan sang various expenditures para sa operasyon sa provincial government sa Guimaras kay 334,640,000 pesos para sa local economic enterprise mag-cover sa operasyon sa Dr. Catalino Gallego Nava Medical Center. Suno kay Governor Lucille Nava,
ang pagpirma sa 2026 Annual Executive Budget hindi lang isa ka procedural milestone, isa man ini ka commitment sa probinsya para sa progreso kag responsable nga panghiman. Pasalamatan man sa opisyal ang 11th sangguniang panlalawigan kag department head sa ila pagpaninguha nga panugyanan sila nga hindi lang ini isa ka seremonya kundi isa ka renewal sang promisa nga proteksyonan kag alagaran ang mga gimarason. 11 minutos magaligid sa takna ang alas 2 sa hapon. Mga kabinan, ang malasakit team ni Senator Bongo nagbisita sa Banwa sang San Rafael para nga buligan ang mga micro-entrepreneurs. Jadi naka-align man ini sa efforts sang team to boost local economies. Nagpakigangot ang malasakit team sa local government unit kag Department of Trade and Industry to provide support to qualified micro-entrepreneurs. Pinaagi ini mga kabiyanan sa pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program at gina-advocate gid sa opisyal. Sa mensahe ginapayag sang opisyal na ini sa kahemplo kung paano ta mapakita ang suporta sa mga kaabayanan ta nga labayan sang mga pagpanghangkat, mga pagtilaw sa kabuhi. Ang ilang pagpaningwa hindi lamang naghatag sang bulig, hindi lang paghatag sang bulig ang ilagid nga goal, kag ang priority gid nga buligan ang mga nagakinahanglan man nga mga komunidad para sa ilang pagbangon. Pasanyugon dapat ang ilang business, kasi kung magsanyog man ang ilang negosyo, magamit nila makasustener sa ilang mga pangadlaw-adlaw nga panginanglan para sa ilang pamilya. Lain abi ang feeling kung mapabalasan bunga sa pinabalasan, pinangabudlayan ang imo nga income. Kaysa sa iban dira may mga napasakaan naman sang kaso tungod sang mga ghost projects, pero kulang pa niya, kadamo pa sa mga involved nga dapat manabat. Aside sa livelihood support sa gobyerno, ang malasakit team nag-provide man sa pila ka mga kinahanglan sa aton nga mga pumulo. May food packs, may bola, may lapis para sa 17 ka pamilya sa San Rafael Municipal Gym. Ang senador isa ka vocal supporter sa local development kag mga manggagmay nga negosyo. Bugos gid ang pagpasalamat sa mga residente sa suporta sa gobyerno. 14 minutos magaligid sa takna alas 2 sa hapon. Sa nasiling na nato may bypass na dira sa Banwa sang Haniway. Ato ni pabati sa inyong interview kay Police Captain Marlon Perez. Siya ni ang hepe sa Haniway Municipal Police Station. Paano nadakpan? Importante gid nga atong mga kauturan dira sa Haniway mangin alerto man sa sining mga nagahimo balas ang hindi manami pagbaligya sa illegal nga droga, pagpulyot sang mines sang aton nga mga kauturan dira balan mo kung magamit ka sang illegal nga droga way gid niya sang maayong idulot sa imo. Tinuig mo ni nga antuson ang epekto sini once nga mag-umpisa ka tilaw-tilaw, hindi ka kabalo control man sang imong dira. Pero mas maayo gid hindi ka mag-testing. Amo na nga may advocacy ang PDEA nga magkadto sa mga eskwelahan, may pulong-pulong sa mga barangay to ensure na mahimaluan sa aton mga kauturan nga ang paggamit sang illegal na droga damo kagid sang problema nga atubangon once nga magtulo testing. Kari pabati naton sa inyo interview kay Police Captain Marlon Perez ang hepe sang Haniway Municipal Police Station. Sir, paano natin kinanda itong bypass operation, sir? I believe yung subject natin isang barangay kagawan. Magandang hapon, no? Kanina meron tayong
sinagawang minus operation dito sa barangay Aquino Nobleza West. At ang ating subject ay isang barangay kagawad, alias Ambog, no? Isang HBI, at meron tayong na-recover sa kanya na 65 grams at nagkakahalaga ito ng 442,800 pesos. Okay. Sir, paano natin monitor ito, sir? Gaano katagal yung pagmamanman sa subject? Umabot po ng sobra sa isang buwan dahil isang kagawad, marami tayong nare-resolve na information sa iba-ibang mga informants, no? Na aming kagawad na ito ay tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagbibenta ng illegal drugs. So, nag-conduct tayo ng surveillance at monitoring. Ito na ay na-confirm, no, na siya na ay nagbibenta ng illegal drugs dito sa bayan ng Haniway. Okay. Sir, yung subject natin, taga Aquino Nobleza West din. Opo, taga dito mismo sa barangay na ito, no? Okay. And maganda, sir, kasi yung mga mamamayan, sir, naging mapagmatsag, binantayan rin nila yung mga kahit opisyal, nagbibigay rin ba sila, sir, ng information sa kapulisan natin na nagresulta na mahuli itong subject? Opo, no? Dahil nasa nakaraang buwan ay sunod yung ating operation, no? Sa illegal drugs, may mga lumapit sa ating nagbigay din ng information na may isang kagawad na dito sa barangay na ito na nagbibinta ng illegal drugs. So dahil nasa barangay kagawad, yung iba ay natatakot niya. No? So ito ay sinabilance natin at positive naman yung ating monitoring at surveillance na siya nga ay positive na nagbibinta ng illegal drugs. Okay, alias Ambo, sir, no? Ambo. Ambog, oo, ambog. Okay. Sir, ano yung mga kaso na isasampa ng kapulisan natin? Meron tayong ikakaso sa kanya, no, sa violation of Republic Act 9165, Section 5 sa kanyang pagbibenta ng illegal drugs at Section 11 sa kanyang position. Dahil meron tayong nakuhang illegal drugs sa kanya. So, dalawa ang ating maganda kaso. Okay, last question na lang, sir. Saan ito kumukuha ng supply, sir, ng illegal drugs? Ito yung hindi po binigay, no? Dahil hindi niya binigay sa atin kung saan yung kanyang source. Okay. Ito ay alamin pa natin kung saan lugar. Okay, pero yung kanyang scope nito, sir, sa area lang ng Haniway? Sa area lang ng Haniway. Okay. Batian si Captain Marlon Perez, ang hepe sa Haniway Municipal Police Station. 65 grams ang na-confiscate sa kapulisan. Ang standard drug price yes yun 6,800. So 400 tanan, no? 442,000 tanan. So muna ka damo ang mag 65 grams mag punto uno abing ligya mo, no? Punto pila na. Sa mga may idea, wala kita nagambal para sa mga wala kita nagpamangkot dira sa mga nagaduso, no? Ang mga nakahibalo lang. Sa isabi katawo pila ang magamit niya, pila ang pila katawo abi sa isa ka gramo, pila ang pila ang maka-pot session dira. So, may isip mo kung ano kadamo ang mga kauturan ta ang mabiktima naman sa drug addiction. Ang iban, nagapamrinda na lang. Ang iban, kung ano dirang makita nila sa balay nila, bigya nila para masustain ang ilang bisyo. Masakit gini ni nga sahi isang bisyo kay tinuig ni tutuod. Kung nadumduman nyo, makapila ka beses kita nga may mga ma-interview kita, kag makita nyo kung ano ang paghinulsol nila.
nga nagtesting sila sa paggamit sa illegal nga droga. Why gidya sang may mayo nga madulot tungod ginaya. Alin sang una nga nakatutok kita sa kampanya sa Philippine Drug Enforcement Agency. Damo ang mga nagkaladakpan, iban sa ila drug user lang sang una, pero kiti kinanglan nila susteniron ang ilang bisyo, nag-intraman sila sa pagbaligya. Kasi ang income nila sa pagbaligya mo nang ginahit-hit nila. Kaya wala gid sang mayo. Kag aside sina ang mga krimen pa nga pwede nila mahimo o kapangawat sila. May iba nagapang-rape pa. Ang iban may ginapatay pa. So muna nga hindi gid pwede palang pason ang problema sa ili. Hindi mo pwede pabayaan eh. Dapat masustenir mo gid ang kampanya. Kag ang isa gid sa na-observe man naton na notisyara naton nga ang mga nadakpan balas ang una nga nag-avail sang plea bargain, sila man gihapon ang madakpan sang aton nga mga otoridad. Lubot silingon, way gid sila yan hinulsol sa ila. Gini mo naghinulsol siguro isang araw sila sa presuhan. Sa nakagwa na, balik naman ta. Diba? Amo na nga importante, crucial gid nga ang LGU may intervention. Magsiling kita nga intervention, paano naton sila buligan nga hindi na sila magbalik sa illegal nga droga. Balan mo ang problema dira, nag-intra ka sa illegal nga droga, mauntat ka, wala ka siyang ideya bala sa pagpangita sa trabaho, wala ka siyang ideya kung ano dira ka skills ang pwede mo nga magamit para nga makatrabaho ka, dira ka mabudlayan. So dapat sa rehabilitation process kung ikaw ma-assess ikaw nga medium ang severity sang imong addiction, hindi kitang magsala pwede ka dira sa community-based rehab. Pero kung medyo taas-taas gawang level sang drug addiction mo, may facility gina ito, private facility ginagani, no? Or sa diin kasi na nga facility ang sa ni ganina putotan, no? Na pwede ka dira. Pero ano man, magasto man. So amo na nga kinahanglan gidya nga sige-sige ang advocacy ta nga hindi gidya pag patumbayaan ang problema sa illegal nga droga. Ang focus gid dapat sa aton kampanyang mga kabataan ngati amo niyang vulnerable gid sa sining problema sa illegal nga droga ngati madali sila mahaylo, ang iban dala sa pressure. Kagti magtulo testing sila asa sa maguba na ang ilang pangabuhi. Na-imagine nyo, pila ka tuig. Iban, performer sa school. Maalam, nag-testing. Naguba ang ilang pag-eskwela. Pero may mga may mga rason man nina nga ang isa ka individual nag-engage sa illegal nga droga. Basi, ang isa sina, kulang ka sa atensyon sa imo pamilya, wala ka na sa ginikanan, wala na sa may nag-guide sa imo. Pero hindi man nina rason eh. Kaya nga ang naghihimo sang desisyon sa kabuhi, hindi man ang ginikanan, nag-guide sila. Pero ang bola, ragi sa kamot mo. So paano mo na i-shoot? Ma-shoot ka balas ang follow-through, insakto? O kung ang pang-shoot mo nga dala siko sa kontra mo. Oh, di ba? So muna, may choice ka eh. Paano mo i-shoot ang bola nga na? Ngati ang bola nga na, muna dira nakasalalay ang imo nga pangabuhi. Kung mamira ka dira sang tao, paano mo na ano nga kabuhi ang gusto mo? So muna nga, example, kagawad. Kagawad ka gani, ginbuto ka da sa mga pumuluyo, or basi damo lang parinte, hindi man. Pinsarabla, ano ka? Kagawad kay mo yun, naguluintra ka da ya. Basi hindi guro kasarangang dira nagasulod ang problema sa kwarta. Hindi ka kasustenir sang imo nga mga galastuhan, may tentasyon gid nga mag-engage ka sa illegal drug activities kay base sa impormasyon
Naging palabot ni Captain Marlon Perez do sa haniway gidya ang focus niya. Pero ang supply, wala pa mapatuod kundiin hindi siya nagakuha sa iyang drug supply. Philippine, sarahan nyo lang. Pwede ka pa na aside sa criminal charges, may kaso man siya nga tubangon na kaso administratibo ni i-verify ta sa DILG, pero ang mga involved na yan sa mga drugs siya sigurado ginaya. Mabulubudlayan ginaya. Imbes nga may may honorarium ka kada bulan. Simple pa na madula sa imo na may mga ipasaka pag nga charges. Kisa hindi ka mo bala kontento sa kung ano lang ang gina-income nyo. Hindi lagi dyan nagkakaproblema. 27 minutos pakaligal sa takna ng alas 2 sa hapon. This time kaunta ang latest update sa lakat sang panahon ngay gadulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Pag mga kabyanan, makaupod taman karon diri sa aton nga pagpangalagad si Dr. Raul Muyong. Siya ni ang Regional Director sa SED. Balan mga kabyanan, ang last week, sunod-sunod ining mga eskwelahan nga puhag sang bomb threat. Ano ba lang epekto sini sa mga higher education institutions? Ano ba lang ang guidance sang SED sa sining mga nagkalanabo diri sa aton sa area sang Western Visayas kay may mga apektado sa syudad, sa probinsya, kag may ara man sa Antique. Minutos magaligan sa taknang alas 2 sa hapon. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanundo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging matatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Senora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Uy, Judy! Ito ni Elma. Ang tulalong-tulala ka dyan. Mama, tulungan mo ako. Akala ko teka mo. Tumawa naman ako. Tapos, sarap niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang sumitsik ay pang-mang-mang. Ang sumipol ay pang-bung-bang. Ang babae sa lansangan, huwag hilitan kundi dalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hilitan kundi dalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At ito ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta na walang. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Si Nanay, gising maaga. Sususihan ko pang lambat na to. Si Nanay, trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si Nanay, namalengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglabay kita? Naku, si Nanay, lanap pa niya. Paano mo naman? Naluto pa ako. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naalala ko,
nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. 36 minutos, magkaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Parahin ka mo nagapamati diri sa Yapon sa programa Bantay Banwa. Makaupod sa piyak nga linya ang Regional Director ng Commission on Higher Education 6, si Dr. Raul Muyong. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Maayong hapon sir. Maayong hapon sa tanang at palamatin sa iyong programa. At especially sa mga estudyante, sa mga manudlo sa higher education institution sa Region 6. Sir, umalin siyang nagligan nga semana, no? Na puhag ang pila ka mga higher education institutions, hindi lang sa syudad sang Iloilo, pati may sa bahin man sang probinsya sang Iloilo nga naapektuhan man sang pagpamuhag. Sir, ano ang statement sini sang Commission on Higher Education, sir, no? Kag ano man ang guidance ninyo sa aton nga mga eskwelahan, Director Muyong, sir? Ating nabaluan na sa mga semana, ang mga bank trips na katabo, hindi sa Iloilo o kung city o sa province ng Iloilo. Kung isa ibang mga higher education institutions sa ibang na parte sa Pilipinas. Okay. And the Commission on Higher Education still condemns the recent bank trips targeting our higher education institutions, which have forced mass installations and nag-disrupt sa mga campus operations. So, ini yung mga band trips nag-disturbo sa ating mga learnings at ang ating operations sa mga universities. Consider yung serious sa ating mga administrators at mga pagdamalahan sa mga eskwelahan. Kaya hindi na dapat itolerate tungkol kay nakadistract ulit ang mga operations natin sa mga universities. Okay. Sir, sa sining sa sining mga pagpamuhag sa aton nga mga higher education institutions, na tina-mention mo gani, no, na disrupt gid ang mga classes. Ano, sir, ang aton nga guidance, anong aton instruction, no, sa aton nga mga eskwelahan sa sining mga hitabo, sir, no, ngati nagpuhag man sa aton nga mga eskwelahan, Director Muyong, sir? Mga eskwelahan natin, mas remain safe for safety, and of course, i-consider natin ang security, ang safety ng ating estudyante, ang mga manudlo, ang mga empleyado sa mga universities, sa mga colleges. Ang bank trips nag-stop ko learning operations. So that's why ang mga universities natin nag-shift sa flexible learning. So may ating synchronous and asynchronous learning. Kaya mga ating mga kliyente, they also shifted to work from home. Kaya we always consider the security and safety sa ating mga estudyante as of primary importance. So kailangan ang ating mga eskwelahan may araan sila tali ng mga safety protocols, kaya mga they should have tightened the physical security, kag may ready sila anytime na may mga bank trips. So may mga bank trip, hindi mo din sila natin na kaya natin sa pabayaan lang, sir, or i-ignore na? Pabayaan lang, no? Kailangan i-take natin seriously dahil it already maintains some security sa ating mga estudyante kasi sa ating mga manudlo. So, hindi pwede na ibalik-bala lang natin siya, no? Dahil nagkatabi sa kakulba, ang anan sa mga estudyante, sa mga manudlo, kasi ang hindi kami naman. So, kami ang ating mga eskwelahan, ang ating
higher education stations, kailangan ready sila, maaari sila establish na safety protocols. Okay. So, nag-issue naman sa official statement ang ating chairperson, kaya sa sabong nag-request na kami sa mga reports sa ating mga eskulahan. Nagpangalan na kami sa mga incident assessment and report from our higher education stations para update na ng ating commission sa ginagawa sa mga eskulahan para maproteksyonan ang ating estudyante, ang ating komunidad sa University of Calcutta. Okay. Sir, sa sa na-mention mo, nagpangabay mo sa mga updates no sa mga higher education institutions. May may nahatag na nga update, sir, as to the identity sang mga naghimo sang bomb threat sa mga HEIs. Kay ang last week sa update nga nakuha nato na interview nato ng Iloilo City Police Office, na-identify nila director ang naghimo sang bomb threat sa Fort San Pedro National High School. Pero sa ibang eskwelahan, way pa sang update. Sir, sa karon basi may mga sir, may mga lead nabi nga napahibalo sa inyo, sir, ang aton nga mga HEIs? As of now, wala pa kami dito ng reporting din namin. So, ang report, it is currently submitted to the Central Office, to Capital Regional Office. So, we are still reviewing the reports, i-consolidate pa namin para wala namin kung ano na ang trends, ang assessment sa mga eskulahan sa Iloilo, Calcutta. Okay. Sir, regarding sa mga protocol, sang nagligat kasi man na may mga suggestion man ang kapulisan nga apisar nga may mga amo ni bala nga mga bomb threat. Basi may mga pwede bala himuon nga kung pwede apisar nga may pamahog or may bomb threat nga magpadala, bala sir ang pag-disrupt sang classes, basi pwede man kuno nga mahimuan sa paagi nga hindi bala ma-cancel ang classes. Anong mga pwede tayahan sinasir nga nga mga mahimo nga at least ang security padayonon sa gihapon ang pag-check, ang paghiwat sang paneling. After some time kung maklear makabalik ang klase, anong pwede sinaihan na Director Muyong, sir? During our meeting sa City Hall, in-emphasize namin sa officials ng Kapusan we have to remain calm. Yes, sir. During bomb threat, kung may mga batang bomb threat, legitimate na already, so students should and the faculty should remain calm. We do have to be evacuated immediately because there should be a close coordination between the administration of the school and our authorities, local government unit, and of course our police international police and our authorities para ma-address sa dapat ang mga bomb threat, ang mga bomb threat yung katabo sa ating mga universities. Okay. Sige. Lastly, Director Muyong, sir, ang imo na lang mensahe, panawagan sa aton mga kabyan. Para sa mga administrators, sa mga education station, sa ating county, sa ating lingkaran, hindi natin nagkaroon na may katabog din. Hindi natin nagkasita din ng county. May araw ng mga disgruntled ng mga individuals na gusto na mag-provide false information para na mag-insult from fear or cohabitate pagpamit sa mga ating mga eskularan. Pero kung ipagsabi kita sa ating mga administration, sa ating mga authorities, sa ating mga government units, ma-address natin yung sinitawhay. So, i-reiterate namin na
ang safety sa estudyante sa mga faculty at personal is non-negotiable, and the Commission will take aggressive action to safeguard the safety and integrity of our education institutions. So ngayon nahinaningin kita, mag-andamin kita, kung may mga messages ka tayo natin, let us always inform the proper authorities para na ma-address nila mga ipanahod sa ating mga kalutuan. Okay. With this, Madamo gid nga salamat Dr. Raul Muyong, ang Regional Director sa Commission on Higher Education, Region 6. Salamat naman po sa PON at sa kailangan na makapatag na kita sa itong Commission on Education with regard sa mga bank threat na katabo sa ating mga higher education institution. Salamat. Madamo gid nga salamat Dr. Raul F. Muyong, ang Regional Director sa CHED, Region 6. Kondinar no sa CHED 6 ang ining natabo sa aton sunod-sunod nga mga pagpamaho. Ang ilalangkit siniyang panugyan sa mga eskwelahan na dapat may nakaplastar ng mga safety protocols in place. Dapat ang mga safety protocols dapat mas nagugot pagit ang security sa eskwelahan to ensure na wala sang may makasulod dira na posible maghimo sang anuman sahi sang akto nga maka-disrupt sang classes. Okay, amo to no, may mga ginahimo ba ng eskwelahan ng mga universities. Pati kung may bomb threat, gina-shift nila sa flexible learning. Online, kag-iban pagidira nga modalities. Importante gid nga hindi maguntat ang pag-eskwela sa aton nga mga kabataan. Kag sa mga nagahimo, may mga investigation pa man pero ang coordination sini wala pa man sang update sa as to the identity pero lang taon ta kiti na resolve na tong sa Fort San Pedro kabay pa nga madakpan ang iban pagidira nga may kahimuan. Hindi man pwede nga pabayaan ta lang to. Salamat kita subong adlaw. So far, why nasang may nag-sasko sa ato now? Naluhoy kita sa mga kabataan, why sa klase? Pasalamat kita nga subong, why na sang may naghimo sang bamti. Kabay pa nga padayon na ni nila. Pero ang gusto gidya sang pumuluyo, nga mabalaan kung sino ginto ya. Or bisan gani nga hindi ta na mabalaan na no? Kaya basi nga kuyugon man tong kung sino man to, makakuha kita sa update from Philippine National Police nga ang naghimo sa to na pasakaan sang kaso, tubangon niya gid kung anong mga panghimo niya. Dapat may konsekwensya gid. Hindi pwede nga pabayaan ta lang. Kay damo sang nahalitan. Alin sa nagligan nga si Mana, pila ka mga ginikanan. Imaginable lang may mga ginikanan, hindi paguro oras ang pagwa nila, ginpang sugat nila mga estudyante. Ito emergency mo. May bomb threat nga natabo. Pila ka eskwelahan ang ginhalitan. Nga daw ginhimo nga halampangan sa sining mga nagpadala. Hindi ta pwede nga pabayaan lang. Pati sa probinsya sa Iloilo, damo man. May mga high school man. Elementary, may araman. Damo gid sang nahalitan. So muna nga dapat makakuha kita sang update sini. Itinguan naton nga labuton sini sa mga masunod naton nga pagpangalaga ng Iloilo City Police Office. Kung ano na bala ang dalagan sa investigasyon, may na-identify na aside sa taga Fort San Pedro nga minor de edad. Pero hindi ka maghambal ng minor de edad, dito pwede mapasakaan ng kaso. Aralan to siya nakakustudiya sa City Social Welfare and Development Office. May proseso man na. May proseso na kung paano i-handle ang mga minor de edad na may mga ginahimo nga krimen.
Inatamyaw tagid sa mayong hapon ng aton nga mga kauturan, no? Nagpamati sa aton nga pagpangalagan si Migo Patrick John Yerves, si Migo Austin. Sa mga nagapamati man sa ilang mga radio 585 kHz, madamo gid nga salamat. Mga kabiyanan ng iban pagit ng mga balita, patpaton natin sa masurog edisyon sa programa Bantay Banwa. Pinapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa studio, Mr. Berbor Aventura sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Antes kita magtakop, no? Iluyag ko na yung tamyawon ng akon nga saman ka abyan, ang spokesperson sa to sa 3rd Infantry Division, si Major Senon Pansito. Tired na si sir, no? Happy birthday, sir, kag more blessings, kag maayo lang panglaos. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Inyo na ba ang mga labing nga kasayra? Ulam, ublang, tugtog sa masunod natin nga pagtulog danay sa Bantay Banwa.